Good afternoon po uli sa inyong lahat o magandang gabi kung gabi na po dyan. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa mundo po ng chess. Pag-usapan po muna natin ngayon ang mga iba't ibang klase ng mga openings, especially po yung mga basic o very important principle pagdating po sa opening. Napakarami pong opening ng chess. Meron po tayong tinatawag na Queen's Gambit. Sa pagdating po sa Queen's Gambit, meron pong accepted, may decline, meron din po tayong tinatawag na English opening, meron din po tayong tinatawag na King's Indian Defense, meron din po tayong tinatawag na Sicilian Defense, meron din po tayong tinatawag na French Defense, Slav, Karakan Defense, Yanketo, at napakarami pa po. Ngayon, ito po ang pinakamahalaga pagdating po sa opening. Kailangan po, huwag po tayong magpapalamang sa development. Ang ibig ko pong sabihin, dapat lagi po tayong ahead sa development. Tandaan po natin yung ahead of development. Kasi sa karanasan ko po sa pag-chess, kapag lamang po tayo sa development o ahead po tayo sa development, napakataas po ng win rate level natin para manalo. As long as hindi po tayo magkakamali at as long as hindi po tayo mabablunder. Okay? So, kasi marami pong very basic na mga principle pagdating sa opening. Andiyan yung controlling the center, develop your pieces as quickly as possible, king safety, castling, etc. etc. Pero ang pinaka-importante po sa opening, dapat lagi tayong ahead sa development. Kahit ano pa pong klaseng opening ang gamitin natin. Kasi pag hindi po natin na-i-apply yung principle na yan, kahit ano pang gamitin nating opening, sigurado, malalamangan po tayo ng kalaban, lalo na kung siya yung ahead sa development. Okay? So, yan po ang pinaka-importante sa opening. Tandaan niyo po yung tip ko na yan. Napaka-importante po niyan. Kahit anong klase pang opening po ang gamitin natin. Okay, ngayon, pag-usapan po natin yung tinatawag na French defense opening. Okay, ano po yung main line ng French defense? Kapag tumira po ang kalaban ng E4 at nag-E6 po tayo, tapos papakita ko po sa inyo. Pag tumira po yung kalaban ng E4, tumira po tayo ng E6, nag-D4 po yung kalaban at tumira po tayo ng D5, yan po yung main line. Yan po yung pinaka-main line para ma-recognize po natin na ito pala ay French defense. Ngayon, magkakaiba na lang po yan sa iba't ibang variation pagdating sa third move. Meron po tayong tinatawag na advanced variation. Pag tumira po yung kalaban ng E5, yan po ang tinatawag na advanced variation. Kung tumira naman po ang kalaban ng knight to C3, yan po ang tinatawag na classical variation. Okay? At kapag tumira naman po ang kalaban sa third move ng tinatawag na E4 takes D5 at tumira po tayo ng E6 takes D5, yan po ang tinatawag na exchange variation. Tama po. Okay. So, hihimay-himayin po natin isa-isa yan. Magpo-focus lang po muna tayo sa French defense. Mas maganda ho kasi pag mag-aaral tayo ng iba't ibang klaseng opening sa chess, ang tip ko po sa inyo, mag-umpiso po kayo sa isang klase ng opening lang. Halimbawa, French defense. So, ano ba yung specific na opening ng French defense? Halimbawa, pag-aralan muna natin yung tinatawag na classical variation ng French defense. O kung gusto nyo, unahin muna natin yung advanced variation o yung tinatawag na exchange variation. So, depende po sa inyo. Pero ang importante po doon, tandaan nyo, mag-stick po muna kayo sa isang klase ng opening. Whether it is French opening, Queen's Gambit. Bakit po? Kasi pag na-familiarize na po natin yung opening, kapag naglaro po tayo ng tinatawag na blitz o bullet sa chess, mas makakalamang po tayo kasi familiar na po sa atin yung opening. Kaya mas maganda,
step by step, wag po muna kayong lalaktaw o tatalong kaagad sa isang klase ng opening hangga't hindi niyo pa po napapa-familiarize yung isang particular na opening. Okay? So malinaw po 'yun ha, pakitandaan niyo na lang po dahil napaka-importante 'yan yang binibigay ko pong tip sa inyo pagdating po sa pagte-training ng chess. Ako nga po pala si Jerry, ang anino ng hari at isa po ako sa mga naging varsity player nung panahon na nag-aaral pa po ako sa TUP. Sa lingid po sa inyong kaalaman, board 1 po ako noon sa TUP Manila at nag-champion po kami during that time. Bukod doon, bigyan ko lang po kayo ng konting background ko. Simula po sa pagkabata ay nahilig na po ako sa chess at napalaban din po ako sa iba't ibang klase ng tournament. Particularly yung mga tinatawag na inter-barangay. Ang first experience ko po na sumali sa tournament was during na elementary pa lang po ako noon sa inter-barangay po ng amin pong barangay sa San Juan. So yun po ang pinaka first time kong experience pero hindi po tayo pinalad na manalo o mag-champion pero ang pinaka-importante doon yung magkaroon ka ng experience na makihalubilo sa mga players at ma-experience mo yung ganda ng tournament. Pangalawa, nung nagpunta na rin po ako sa province namin kung saan po ako lumaki, yan po yung Pagbilao Academy, Pagbilao Quezon. Naging varsity player, naging inter-barangay player din po ako ng lungsod namin sa Pagbilao Quezon. At sa magandang pangyayari, nag-champion po ako sa probinsya namin during that time. Okay, and beside that, during my high school days, naging varsity player din po ako sa Pagbilao Academy hanggang sa makagraduate po ako. So yun lang po yung mga konting background na i-share ko sa inyo. Kaya kahit pa paano, hindi rin po tayo basta-basta player kasi napalaban na rin po tayo sa iba't ibang tournament. Pero pagdating po ng college at makagraduate na po ako ng college, kahit pangarap ko pong makasali sa mga international o world tournament, hindi na po nangyari kasi ang unang-una pong dahilan, kailangan ko na pong magtrabaho at mag-focus sa paghahanap buhay during that time dahil po sa status ng aming pamilya. Anyway, ang pinakamaganda po niyan ang isa po sa magandang pakinabang na binigay sa akin ng paglalaro ng chess ay yung maging matibay ako sa pag-iisip. I'm talking about psychological factor, whether it is sa pag-iisip po or whether it is emotional. At syempre, yung disiplina po, kailangan po yan. Hindi lang po sa psychological factor, kundi kasama na rin po yung physical. At pangatlo na lang po yung ability or skill natin pagdating po sa chess. Okay? So, umpisahan po natin i-share ko sa inyo yung laban ko sa bansang Canada. Okay? Para mas magandang maipaliwanag ko po sa inyo yung iba't ibang klase ng opening. Okay. Pag-aralan po natin ang naging laban ko sa isang malakas na bansa which is during that time was Canada. At ang rating po ng nakalaban natin, ang pangalan po niya ay ano to? Cuckoo Killer. Wow, Cuckoo Killer. Ang rating po ng nakalaban natin is 2,224 at tayo naman po ay 2,214. So, mabigat po itong kalaban natin at siguradong may tira to. Okay, umpisahan na po natin at pag-aralan po natin ang isang klase ng opening which is called French defense opening. Okay, sa French defense opening po, ang pinaka-main line po niya ay ang ganitong posisyon. Kagaya ng pinakikita ko po sa inyo. Ngayon po yung pagdating ng second move ng itim at puti. Ngayon, magkakaiba na lang po ang variation ng French defense pagdating po sa third move. Ngayon, ang tinira po ng kalaban natin was during that time is, okay, nag-E5 po siya. Yan pong line na yan po ang tinatawag na advanced variation ng French defense opening. Okay? Normally po, base po sa pag-aaral ng mga dalubhasa pagdating sa chess, base po sa statistic o sa record, kapag ang hawak po natin ay itim,
at ang kalaban po natin ay puti at gumamit po tayo ng tinatawag na French defense opening, tandaan niyo po 'to, base po sa record o sa statistic, mas mataas po ang win rate. Mas mataas po ang win rate o panalo ng itim. Kaya mabigat po itong French defense opening kapag ka po itim po ang hawak natin. Okay, tuloy po natin. So, ang tinira ko po noon ay C5 para magkaroon po tayo ng pressure sa D4 or pressuring the pawn in the D4 square. At normally, ganyan naman po talaga ang gusto mangyari ng white, yung mag-create ng counter attack sa king side. Okay? So kinain po natin. Nag-develop po yung kalaban, knight f3. Okay, another developing move. Knight c6. Another developing move, knight e7. Okay, gusto na pong umatake ng kalaban sa king side, pero ang tinira po natin is knight to g6. Okay, umilag po siya dahil alam niya kakainin natin itong pawn niya sa center, itong pawn sa e5 square. Okay, nag-queen c7 po tayo. At dinipensahan niyo po yung pawn niya sa e5 square. Okay. Unang-una po sa lahat, lalong-lalo na po dun sa mga baguhan, napaka-importante po na alam natin kung ano yung material equivalent ng isang opisyal o ng isang pyesa. Halimbawa po, itong queen, ang numerical value o katumbas na value ng queen is 9. So 9 points po siya. So ibig sabihin, kung nakain po natin yung queen niya, yung queen ng kalaban, ibig sabihin lamang na po tayo ng 9 points as long as wala po siyang nakakain sa side natin. Okay? At ang pangalawa naman po, itong tinatawag na rook. That is 5 points. So, ibig sabihin, kung nakain natin yung dalawang tori niya, so meron po tayo equivalent na 10 points. Okay? At ang equivalent value po ng horse at saka ng bishop, that is 3 points. 3. Okay, kung nakain po natin yung dalawang bishop nga, ibig sabihin, nakalamang na po tayo ng 6 points. Okay? At ang pinaka lowest material na pyesa po ng chess, yan po yung tinatawag na pawn, which is only 1 point. Okay? So, ibig sabihin, kapag nakainan po natin ng kalaban ng 3 pawn, ibig sabihin, lamang na po tayo ng 3 points. So, ano po ang advantage kapag naintindihan po natin yung numerical value ng bawat pyesa? So, ibig lang pong sabihin, kapag pagka ang pinag-uusapan po ay pag nag-evaluate po tayo at ang pinag-uusapan natin ay material gain, malalaman natin kung lamang tayo sa pyesa o sa material or vice versa. Kasi pwede po tayong lumamang sa material, pwede rin lumamang tayo sa time, pwede rin po tayong lumamang sa position, o pwede rin tayong lumamang sa ang pag-uusapan yung tinatawag na king safety. So marami po yan. Okay? Yun lang po muna pagdating po sa material equivalent ng bawat pyesa. Ngayon, ituloy na po natin. So, kinain po natin yung bishop niya. Of course, kakainin din po yan ng queen. Mapapansin niyo po, itong pawn na to, inaatake po natin ng dalawa, which is my horse and also my queen. And it is this pawn is supported by horse and knight of our opponent, by the horse and queen of our opponent. Okay? Tuloy po natin. Kaya pag nagkainan, patas lang po yan. Okay, another developing move. Bishop to queen 7. Okay, knight G5. Attacking my pawn in the king side, which is the
pawn in f7 square. So we have to support that one because delikado po yan. That's why ang ginawa ko po, kinain ko po yung horse niya para protektado po ng knight ang aking pawn. Ngayon, ang tinira po ng kalaban is, kinain niya po yung pawn natin. Okay? Bishop takes h7. Ang tinira po natin dyan is, sa totoo lang po, blunder po yung ginawa ng kalaban natin kasi nagkaroon po tayo ng discover attack na hindi po nakita ng kalaban natin. Kasi balik ko lang po, makikita nyo, naka-discover attack po yung queen ng kalaban dahil ito po yung queen natin. Under-check po siya. Walang suporta yung queen niya, kaya blunder po yan. So, sa ganyang position, kitang-kita na po na makakalamang na tayo. Okay? At ang tinira po ng kalaban, kinain na lang niya, wala na siyang magagawa. At syempre, libre po yung queen, kinain ko na po yan. In this particular position po, lumamang na po tayo ng 7 points. Kung ang pag-uusapan ay material gain, kaya delikado na po na matalo natin ang kalaban. Napakataas na po ng posibilidad na hindi na po siya makakabawi. Okay? Tuloy po natin. Chinek po natin siya. Umilag po siya. Bishop to b4, check. Tinakpan lang niya po, nag c3 po siya. Kinain natin. Umilag lang po tayo. Okay, rook to e1. Attacking my queen. So, kailangan lang po natin umilag. Queen to f6. Okay. Okay, double attack. Bishop to f2, attacking the rook and also at the same time the pawn. Okay. Of course, kailangan na po natin yan dahil talagang busa na po ng lahi ito. Ayaw pa pong mag-resign ng kalaban, pero sa tingin ko malapit na po. At ang next move po natin, yon, nag-resign na po nung kinain na po natin yung pawn. Okay, thank you very much po at sana sa game na po na ito ay may natutunan po kayo sa tinatawag na French defense opening advanced variation.